plain house. Amen. But thanks be to God, mga kapatid, because of His grace, His power, and His mercy, Amen. He has made the ministry, this Severa, mga kapatid, to prosper, and to grow, and to expand. Amen, mga kapatid. Alam ko po, ang Diyos po ay talagang palalawakin niya po ito. But, there's only one requirement, mga kapatid. In order for the work of the Lord to prosper and expand, we must have the heart for the ministry. Amen. Amen, mga kapatid. So, ako po nagpapasalamat na nakilala ko po ang inyong pastor, si Sir Travi, mga kapatid. Yung aming pong pagkakilala ay hindi talaga planado. It's just an accident, mga kapatid. But I believe there's no such thing as accident in this life. Amen. Because according to the word of the Lord, everything happens for a reason. And everything happens with a purpose, mga kapatid. So, nung po siya inaimbitahan po namin sa gawain sa Angeles City, nakapagkwentuhan po kami. And that started our relationship, our fellowship, mga kapatid. And I consider him not just a man of God, but just also like an older brother. Amen. So wala po akong kuya, mga kapatid, panganay po ako sa magkakapatid. So whenever I have concerns, nung dati po ako yung problema, pumunta po ako dito. And sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, I didn't tell him that I have a problem. But because of the Lord, mga kapatid, nagbigay siya ng word na talagang naramdaman ko. And that is the time that I opened up my mga kapatid. And yun, kami nanalangin at nagpapasalamat ako sa inyong pastor na meron akong mga natutunan din po sa kanya, mga kapatid. Ngayon po yung kanyang kaarawan. Amen. So, ang sabi po ng Jeremiah, mga kapatid, I will give you a pastor according to your heart. Alam ko, mga kapatid, siya po ang pastor na binigay sa inyo ng Panginoon sa lugar na ito ng Severa. And I do believe, mga kapatid, na ang buhay ng isang pastor ay hindi madali. That's right. Amen. Ang isang pastor, mga kapatid, the life of a pastor is not easy. It's not a simple life, mga kapatid. It's not an easy task to become a pastor of a sheepfold or of a church, mga kapatid. But alam ko, mga kapatid, na tayo ay dinala ng Diyos dito dahil ng dahilan. That's right. Amen po ba, mga kapatid? Who would have known? Or sino po bang nakakaalam sa inyo? Or meron bang nakapag-isip sa inyo na one day, we'll be inside this place? Nobody knows. Nobody have thought. Nobody have planned. But because, mga kapatid, of the grace of God, because He has a plan for your life, dinala niya po kayo dito sa loob ng sambahan. Amen po ba? Palakpak para sa ating Panginoon, mga kapatid. Thanksgiving. Sabi po sa akin ng pastor, mga kapatid, I would exhort about the word thanksgiving. Amen. Amen. So there are many words in this life, mga kapatid. Marami tayong sinasabing salita. Amen. But there are only two powerful words that a man always appreciates. Yung tawag kung dalawang makapangyarihang salita, mga kapatid, na ina-appreciate po natin. Kapag nare-relate po natin yun. Alam niyo po ba kung ano yan, mga kapatid? Whenever you hear these magic words, it gives you something. It gives you a sense of fulfillment. It gives you a sense of joy. Two words, mga kapatid. This is thank you. Amen. Ganda na, mga kapatid, nung nagpasalamat po ang ating pastor, yung mga nabanggit na pangalan, anong naramdaman nyo? Ang saya, di ba? Whenever you are being said, whenever you are being thanked by a person, kapag kayo pinapasalamatan ng isang tao, sarap sa pakiramdam, di ba? Pag sinabi lang sa iyo, thank you, ano nararamdaman mo? Masaya. At kapag hindi ka napasalamatan, medyo katampo ka, no? Tao na to. Binigyan ko na nga ng lahat, hindi pa nagpa-thank you. Amen, mga kapatid. So, the word thank you is a very powerful word, mga kapatid. And the same with us. Whenever we hear the word thank you, it is also the same with God. When God hears the word thank you from us, it gives Him a sense of fulfillment, mga kapatid. Amen. Ang Diyos po ay natutuwa whenever we say thank you sa Kanya. Now, the question is, what are the things that we are to be thankful of sa ating pong buhay ng isang tao? If you have your Bible, mga kapatid, let's open our Bibles in the book of Colossians. Medyo pa ako, mga kapatid, nag-concert po kasi ako. Hindi, biro lang. Nag-concert po kami sa Philippine Arena. Joke lang, mga kapatid, nangangarap lang ako. So, simula nung 24, basta nung Monday, mga kapatid, last Monday, medyo may boses po ako. Pagpunta ko kami sa church, nag-practice ng mga awit. Kinabukasan, nawala na po yung boses ko. Medyo nag-improve na kasi talagang nung mga nakarang araw, kung di ako nakakapagsalita, talagang pumipiyok po ako. And then kahapon po, meron kami Thanksgiving sa church ay nung Sunday. Sa awa din po ng ating Panginoon, mga kapatid, kami nagkaroon ng magandang Thanksgiving sa church. And sa biyaya ng ating pong Panginoon, kami po nakaraos. The book of Colossians chapter 1,
verse 11, 12, 11 to 14, mga kapatid. Ang sabi ho rito ng ating Panginoon, verse 11 says, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness, in verse 12, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Mga kapatid. So summing it all up, tayo pong lahat ay, bago tayo tinawag ng ating Panginoon, tayo po ay namumuhay sa tinatawag na life in darkness. Do you agree, mga kapatid? That's right. Sino po dito yung naniniwala na bago sila tinawag ng ating Panginoon, their life is, they're living a life in the life of darkness. Sa buhay na madilim. Amen po ba? Bakit nyo ba kayo narito, mga kapatid? May I ask you a question. Why are you here? What makes you come into this church every Sunday or every other day na meron kayong gawain, mga kapatid? Ano yung nagpupush sa inyo na pumunta sa simbahan? Para ba makita yung crush natin? Para ba nakita yung si brother? Para ba makita si sister? Ano po yung dahilan kung bakit tayo nananambahan sa Panginoon? Pwede mo ba ako mahalagang isang sagot? Bakit kayo narito sa loob ng simbahan? Why are you coming? Or why do you come to church?